daw mag engine brake. So syempre imagine natin, napakabilis natin. So bitawan nyo lang yan mga boss, nag engine brake na yan. Yan yung tinatawag na engine brake. So wag nyo sasakmalin or wag nyo pipigayin yung clutch. Okay, ayun. So magandang araw sa inyo mga boss at welcome back again na naman sa ating channel at sa panibagong video tutorial naman. Bali, yan. So nandito tayo ulit sa favorite spot natin. Yun, naani na pala yung maisan dito. At yung mga tubo, napakalalaki na. So, hindi tayo nakapag-vlog dito mga boss. Napakaraming pagkakataon gawa ng delikado. So andito pa rin yung Raider FI natin. Ayan. At medyo malambot yung kanyang gulong. Okay, so mabalik tayo sa topic mga boss. Ayun, so meron kasi tayong kaibigan mga boss dun sa isang video natin, which is dun sa paano mag engine brake sa uphill and downhill. So paano mag engine brake sa uphill gamit itong manual or Raider FI natin. So napakarami nag-comment na masisira daw yung motor, agad daw masisira, hindi daw tatagal. So mali kayo dun mga boss. Naimbento ang transmission natin para sa mga ganong road conditions, para sa uphill, downhill, muddy roads, rough roads, yung mga mapuputik na daan, especially kapag kakargado ka, aakyat ka ng bundok. So naimbento ang transmission natin para doon. Kaya yung engine brake mga boss, kasama na yun So wag niyo sasabihin na masisira yung transmission kapag gumagamit tayo lagi ng engine brake. So hindi mga boss. Okay, so transmission is invented to transmit the power into torque and the speed. Okay, so ayun lang naman yung the best na paliwanag doon mga boss. Hindi masisira yung transmission natin kapag gumamit tayo ng engine brake, lalong lalo na sa motor. Alam nyo ba kung ano ang malakas makasira? Yung mag free wheel tayo, yung sasakmalin natin yung clutch, and then lalong lalo na kapag downhill. So doon tayo madadali mga boss. Okay, inuulit ko mga boss, hindi masisira yung motor natin or yung transmission or kung ano man kahit na gumamit tayo ng engine brake. Depende lang talaga kung paano gamitin yung motor. Okay, so naimbento ang transmission. Again, naimbento ang transmission para sa mga ganong condition, road conditions. Sa mga uphill, downhill, muddy roads, yung mga mapuputik, rough roads, ano pa ba? Yung mga mabubuhangin, para makapagpalit-palit tayo ng gear from torque, yung puwersa hanggang sa speed. Okay? At ayan, so medyo malambot nga pala yung gulong natin mga boss, kung mapapansin nyo. Gagawan nga pala natin to ng separate tutorial. So kakapahangin ko lang nito nung nakaraan, and then ilang araw bago naman siya lumambot. Gawan natin to ng separate tutorial para magkaroon kayo ng idea sa mga ganitong problema. Okay, so yung engine brake kasi mga boss, nakakatulong yan para mabawasan yung speed natin or yung momentum ng motor natin para hindi babad yung preno. Kasi sa motor or even sa mga sasakyan or trucks, preno talaga yung nagpapabagal, hindi siya nagpapa-stop, nagpapabagal lang yung preno mga boss. So magi-stop ka lang kapag sobrang bagal mo na, pero kapag sobrang bilis mo, hindi naman automatically nagpreno ka, i-stop ka na. So pababagaling ka muna ng preno and then doon kanya patitigilin. Kaya sobrang laking tulong ng engine brake sa atin mga boss. So, paano ba daw mag engine brake? So syempre imagine natin, napakabilis natin. So bitawan nyo lang yan mga boss, nag-engine brake na yan. Yan yung tinatawag na engine brake. So wag nyo sasakmalin or wag nyo pipigayin yung clutch. So magpi-free wheel kayo nun. Yun yung tinatawag na engine brake mga boss. Yan. Ay, so isa pa, balik pa tayo. Yan. So wala kayong gagawin mga boss. Kumbaga yung momentum ng motor, siya na mismo yung magpapabagal. So hindi pa tayo nagpepreno. Meron naman specific speed kapag kailangan na nating pigain yung clutch at mag-release or magdagdag. So mararamdaman mo na yon kapag
or even sa matic mga boss, meron din engine brake yung mga motor na matic, especially sa mga scooter and semi-automatic also. Yun, so bali hanggang dito na lang mga boss. Sana may natutunan tayo, at kung nagustuhan yung video na to, so please like and share na rin.